mabuti ho naman and thank you Senator Ate Amy. Ma'am, ano inyong reaksyon dito po sa statement ni Congressman Raul Angelo Bungalon na kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga 4-piece beneficiaries dahil po doon sa realignment na ginawa umano ninyo sa pondo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 13 billion daw ang nai-realign ninyo at kaya daw ngayon hindi nakakatanggap on time ang mga beneficiary ng 4-piece. Yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Who you? Hindi, biro lang. Pero, ang totoo, baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, Ted, kapag hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department sinosoli at the end of the year. Yun nga ang iniibsan natin na hindi magsoli kasi ayoko nagsusoli yung DSWD, kailangan ng mahirap. Noong 2022, naghihiring kami for 2023, September, umabot na ng October. Ang gastos pa lang sa 4-piece ng ating DSWD dahil katatapos lang ng COVID, hindi maubos-ubos yung listahan at hindi pa rin matapos yung listahan ng 3, yung ikatlong listahan na nila, nagpapanik na ang DSWD. Nako, isosoli ba naman nila yung 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta wag tayo tatanggal ng budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa Quick Response Fund, doon sa emergency, di ba? Kapag may lindol, may bagyo, may tulong. Tapos napunta doon sa supplemental feeding kasi pagkatapos nung COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, napakaraming malnourished na bata. Tapos ikatlo, may AIX, napunta naman sa AIX. Kaya doon naubos yung pera, pero hindi masasabi na hindi nakuha. After that, nakita naman natin, nasolve na yung listahanan at wala naman na natanggal sa 4-piece o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion, pinasok ko nga yan sa DSWD budget, pero natanggal sa mahiwagang BICAM. Dahil nga, nung 2022, wala naman tayong pera, naghahabol tayo. Dahil lahat ng pera ng gobyerno, halos lahat napunta sa bakuna. Siguro yung 8 na realign at saka yung 5 na tinanggal sa BICAM, siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista o hindi pa sanay masyado sa budgeting. Opo, sige. So ito ho palang budget na ito ay hindi sa present 4-piece budget or last year kung hindi. Ay, hindi. Opo. Hindi talaga 2023 pa yan at saka fallout yan. Hindi kasalanan ng DSWD. Nakakagulo talaga noon dahil yung listahan after COVID, dagdag bawas, tinatanggal nila ng mga graduate. Pero palibasa nagka-COVID, ang dami na naman pumasok. Alam niya, ng former Secretary Erwin Tulfo, nagkakagulo kami sa listahan. Ayoko naman na mawala pa yung pera. Sabi ko, ilagay na muna sa iba na madaling i-implement, lagi namang kulang ng pera Okay. Sige po, Senator Amy, ngayon po, no, may mga panawagan na para po maging transparent sa publiko, sa bayan, ang mga budget proceedings na ginagawa natin, particularly po sa BICAM. Kayo ho ba ay kasama sa mismong Bicameral Conference Committee? At kung tutuusin, lahat kami kasama kasi mga vice chairman tayo, lahat kami kasama. Pero yung BICAM na sinasabi, halos naging picture taking na lang kasi kung iisipin naman, napakahirap talaga na isa-isahin mo, napakarami namin. So ang naging habit, na palagi ko dapat baguhin sa totoo lang, naging habit namin, sa alang-alang na lamang at may tiwala naman kami sa chairman. Okay naman, bibigay na lang namin sa chairman yung request namin, picture-picture, tapos yung e-signature, bahala na sila. Ngayon, nagsisisi ako, ba't ako nagtiwala? Kasi siningitan kami ng katangsang katutak ng congressional insertions. So yung nga po, ano po ang
tingin nyo na magiging solusyon dito para hindi na ito maulit at nang sa ganun din po para naman maintindihan ng bayan kung paano ho ba ang kalakaran sa loob ng BICAM na iyan? Eh yun na nga, talaga naman, ang hirap-hirap. As you noted, di ba kapag nagsona yung Pangulo, meron siyang NEP, yung gastusin ng gobyerno, National Expenditure, yun ang unang ibibigay na budget sa Congress. Step 1. Step 2, yung ikalawa, yung Congress, titignan yung budget na binigay ng Presidente, magdadagdag sila ng kung ano o magbabawas. Mag-a-adjust sila doon kung ano yung mga requisitos, lalong-lalo na yung mga district, per district yung hingi. Okay, darating sa step 3, darating na yung congressional version sa Senate, titignan na naman namin yon by September or October, titignan namin naman yung Congress version na nakarepaso na yung presidential version. Pagdating sa Senate, isa-isahin namin yon at sa kasamaang palad, yung COMELEC at yung DSWD, parehong hawak ko yung budget kasi may subcommittee nga kami, nagkakatean kami ng trabaho. Abay, isa-isa ko tinitignan yung sa COMELEC, wala namang 12 billion doon na naging 15 billion pa. Tinitignan ko isa-isa yung DSWD mula sa presidential budget, congressional budget, Senate budget, ni minsan umapir ng akap na yan. Ayan na. Di dumating na tayo sa BICAM. May Senate version, may Congress version, ipagkakaisa. Napakakapal niya, napakahaba. Sinasabi na lang namin, mag-small committee na lang yung ating mga chairman. May tiwala naman ako at wala naman talagang bulilyaso o kalokohan nangyayari dato. Pero ngayon, nagsisisi na ako, ba't ako bigay-bigay ng e-signature? Biglang binaliktad naman at ang daming siningit. Kaya nakakagulat at hindi maliliit ito. Ang lalaki kaya, 12 plus 27, ako, ang laki. Opo, pero yung nga po, Senator Amy, to answer my question, how do you solve this kind of, how do you correct itong mukhang hindi po tamang gawin na ito na nagkasundo na kayo, may sisingit pala, at pagkatapos alam po naman natin lahat na sa ngayon, sa umiiral na ito ho naman ay malamang hindi nakasulat, no? Kasunduan na wala pong record ang proceedings ng BICAM sa budget. Yes, that's correct. Sa palagay ko, dapat gawing transparent na lahat. So, ibig sabihin, kahit matagal-tagal, kasi nangyayari dyan, di ba, umaabot na yan by September, October, sinusuri pa rin. Inahabol natin yung Pasko para mapasa before the year end. Imbis na talagang gagahol tayo sa panahon, tiisin na lang natin at siguro i-adjust yung timetable para may panahon na may Congress time from July to August, September, ibigay na sa Senate o mag-umpisa na yung Senate kahit hindi pa tapos yung sa Congress, tapos agahan. Para walang excuse na naghahabol ng time. Isa yon. Ikalawa, talaga naman ibigay sa lahat ng vice chairman lahat ng pagbabago galing sa Kongreso sa BICAM. Kung idadagdag pa ng Congress at ng Senate, magkaisa tayo pag-usapan. At hindi lang picture taking, di ba? Kasi yun ang nangyayari. At ikatlo, yung final printing, walang gulatan na nandun na sa kahuli-hulihan na andyan na, bulaga. Ewan ganon, pag-usapan ng maigi at makita, i-edit at pag-usapan yung final edition. Higit sa lahat, maganda rin siguro na hindi lahat executive session kasi wala naman sikreto sa public finance, pera ng bayan yan, wala naman dapat linilihim. Kaya ibulagta na lahat at alamin ng publiko kung sino at ano talaga ang dinagdag o binawa. How do you formalize that, Madam Senator? Yang inyong proposal na yan, will you propose a legislation para to make it on record na and then to push na ito ho'y maaprobahan natin dahil itong mga nangyayari ngayon ay nakababahala at siguro sabi nga ng Senator Lacson sa aming panayam kahapon, may batas na ipinapanukala tungkol dyan noon pa, hindi nakakalusot kasi nga kapag daw naging transparent, mawalang galang lang, may mga hindi gugusto nun kasi mawawala ng dilihensya. Aray ko, grabe naman.
Pero para sa akin, pwede siguro ayusin talaga. At tulad ng sinabi niya, si Senator Coco Pimentel, marami sa amin na matagal nang sinasabi na isaayos nga yung proseso. Ayusin pati schedule, pati kung saan magtatagpo, kung sino-sino magtatagpo, para maayos at i-on record yan. Ako nga, dapat ipapublicize pa yan, kahit i-broadcast yan, i-live stream. Madali naman at wala naman sikreto at alam natin public funds yan. Yung nakakalamang, di ba? Malaking bagay yan sa Kongreso. Sobrang nakakalamang yung ibang distrito, ang laki-laki. Yung iba naman, pulelat, na divided by 4. Dapat walang ganunan. Okay, sige po. Ma'am, ano ho inyong reaksyon dito po sa RBH number 7 ng Kamara na ang pinagkakaiba ho lamang ay yung pong manner of voting of all its members. Sa inyo po sa Senado, voting separately. Sa House, Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, ganun po lamang po kadiretsa. Wala pong specific na provision na nagsasabi na voting separately. Yes, that's the reason na pinag-uusapan nga namin. Sabi ko, akala ko pareho lang. Tapos nung binasa kong maigi, teka, bakit? Bakit ganito ito na halos pareho, tapos iisa lang yung pinagkaiba, yung voting separately? Bakit naman tayo bumalik na naman sa pinag-uusapan na wala na naman yung Senate or manunulod yung boto na 24 lang ng Senate sa 300 plus ng House? Eto na naman tayo. Ano ba naman yan? Wala na tayo talagang tiwala sa isa't isa, wala nang kumpiyansa. So, ang suggestion ko, maghiwalay muna ng hearing, debate, diskusyon, yung separate houses, at tulad ng iniisip ng mga nagsulat ng konstitusyon, pati yung botohan, kahit sabihin natin same hall, same time, same channel, talagang hiwalay ang bilangan. Kasi hindi naman po pwede yun. Higit sa lahat, pag nagsabay-sabayan, mamaya kung anong ipasok ng ibang congressman, alam na natin yan, na hindi naman pala economic provisions, biglang nabulagta tayo, naging parliamentary, ayan na yung topic, andyan na, yung voting, kaambola na yun. Or else sabihin, term extension, forever na tayo nakaupo rito. Ano ba naman yun? Opo, sige po. So, aabang po tayo sa magiging hakbang po ninyo dito po sa inyong mga binabanggit nga na mga dapat pagbabago sa BICAM at maging dito po sa RBH number 6 na ito. Meron pa ho ba kayong investigasyon dito po sa PI, ma'am? O tapos na ho ba ito? Hindi pa tapos kasi tuwing may hearing, may mga bagong pangalan, maraming ibang tinuturo. May tinuturo naman yung Attorney Red Tuason, kung sino man siya, at saka yung isa pang Greg Garcia. Pagkatapos marami pa rin testigo na humaharap at tinatanong kung paano daw i-withdraw yung signature. Kasi yung sa COMELEC daw, for record lang, ay nako, at higit sa lahat, kung talagang pera ng bayan yan, kailangan na may managot, hindi ba? Hindi naman po pwedeng libre-libre. Opo, sige po. Salamat na marami, Senator Amy, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you sa ulitin po. Thank you. Damang salamat. Opo, thank you very much. Yeah.